Lahat, pasalambukan natin ang Panginoon ng isang palakpak na pagpupuri. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang iyong pangalan. Yes, O Lord. You are worthy of praise, Lord. Salamat po, Lord. Tataas na namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Amen. Hayag po natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita,
na mahal kita, Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Ating pong unang Family Sunday ngayong taon na to. At ang kasunod po, kung di ako nagkakamali, ay by April. And hopefully by God's grace, sa ating pong mga Family Sunday worship celebration, gagawin po natin yan na evangelistic. At mag-aanyaya po tayo ng ating mga pamilya, mga kaanak, at magsalo-salo tayo sa pagsamba, presenting to them the good news of salvation. Ninasa po natin na magkaroon ng malayang pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Although, siyempre, hindi natin ma-accommodate lahat, pero kumbaga, magandang maulit na po natin itong mga ganitong karanasan. So, abang-abangan po ninyo pagka napag-usapan sa ating elders na may balik na po yung ating TGIF para malaya tayong makapagpatotoo sa Panginoon. Sabi nga po ng ating yung salita ng Diyos by Pastor Mick, sabi niya, pagka daw po yung puso natin puno ng pasalamat, walang puwang ang mga reklamo. Hindi yung magkakaroon ng lugar sa puso natin reklamo. Kapag kayo mareklamo, baka kulang ng pasalamat ang puso. At I can just imagine up there in the heavenlies, nakangiti po si Lord. Dahil po siya inaalayan ng pasalamat. Salamat po sa mga awitin kay Ate Debbie. Binulong ko pag-upo niya. Meron ba mamaya pagkatapos ng worship? Yan. O kaya po ay salamat to kay John Lloyd ni Ate Annie. May binulong ho sa akin ng Kuya Carl nung mga nakaraan eh. Kasi naka-t-shirt siya, merong nakasulat dito, second chance. Chance. Yung pala kinuha doon sa second chance na pelikula yata ni John Lloyd. Tama ba? Kaya, ibang magmahal talaga, no? Talaga. Praise the Lord. Magdadigress po muna tayo sa ating serye ng talakayan, mga kapatid, sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At kasi po, naalala ninyo, itong buwan ng Enero, kada bungad na buwan ng taon, bilang naisabatas na panukala, ito po'y batas na ng ating Republika, na ipagdiriwang po natin buwan ng Enero na National Bible Month. At yung huling linggo ay National Bible Week, or in this particular Sunday, National Bible Sunday. Kaya masuno rin po tayo sa batas, kaya gagawin natin ganito. Ang pagutungan po natin pansin ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pamagat nga po ng ating mensahe, the tool every believer needs in 2023. Kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo ililigaw ng Panginoon sa mga revelation niya batay sa salita ng Diyos. At kung tayo po'y gagabayan ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, nakatitiyak po tayo ng pagpapala at tagumpay. Opo, may mga pinagdadaanan tayo, pero yun po ay pinagdadaanan lang, ika nga. Pero sa likod pa rin po nun, nandun pa rin po siya, mga pinakaibig. And so, yan po ang ating papaksahin ngayon. At yung kasunod po natin sa ating paksain ay tungkol kay John the Baptizer, na siyang parang nagbukas ng daan para sa ating Panginoong Hesus. Tatalakayin ko po yun sa linggo. Okay? Sige po, tuloy tayo. Basahin po natin muli ang nakaka-encourage na pahayag po ng propeta ng Diyos, si Isaias, sa gagawin ni Lord sa kanyang bayan. Makaraan na dumaan po sila sa pagkapahamak, exile. Sila'y tinapon doon sa lugar ng Babylonia. Nangangahulugan po yan ng pagkalupig, pagsakop,
ika nga po'y yung pagkatapon sa Babylonia, at dahil po sa, alam naman natin, pangunahing dahilan, katigasan ng ulo ng bayan ng Diyos. Tuktukin mo nga yung ulo mo, kapatid, kung matigas. Yan. Sa sobrang tigas, hindi ka nakakaramdam, nasasaktan ka na pala. Yan. Matigas ang ulo. Pakitas nga ang kamay nung hindi matigas ang ulo. Pagka sa ating mga malilit, makulit, tigas na ulo talaga batang to, manang-mana sa kanyang ina. Katigasan ng ulo, pasaway, at nangahulugan po yan ang pagkawasak at siyempre po kamatayan. So, Isaiah 43:18 and 19 ang unang ating babasahin. Meron po kasing inihandang panibagong lakbayin ang Panginoon Diyos sa kanyang bayan. At yun po ay yung deliverance, pagliligtas mula sa pagkapahamak. Babawiin po ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa pagkatapon, pagkalipin sa Babylonia. At walang pinag-iwan po sa atin, mga kapatid. Matapos yung ika nga po'y pandemya, lumawig-lawig, pero unti-unti pong parang hihina-hina na po ang epekto ngayon na nagpaiba ng ating kilos, ng ating galaw. In that, ultimately, we needed to admit and shout, God, we need you. Naalala po ninyo yung kinumpos nating awit sa COVID-19. Gusto ko sanang merong mag-review ulit nito at awitin ulit dito sa harapan. Yung pong ating kinumpos na COVID-19 na awitin. Ang pinakatampok nun, parang tinatawagan ng pansin ng mga anak ng Diyos tulad natin. Kaya po pinahintulot ng Diyos ang pandemya para lang po aminin natin sa ating sarili-sarili at isigaw natin, God, we need you. Akala natin kasi pagka gaan-gaan ang buhay natin, namamayagpag ang ating mga kalalagayan, parang si Lord, naisa sa tabi lang natin, nailalagay natin siya sa sulok, hindi na po sa sentro ng ating kamalayan, ng ating kalooban. Hayahay, and then dumating po ang kalamidad, dumating po ang sakit, ang kahirapan, at sunod-sunod po mga problema, na sorpresa tayo, hindi tayo nakahanda, nabulaga. But all along, God is there, waiting for us to call on Him. At alam natin, succor comes. Ang saklolo ng Diyos ay darating. Gaya po ng ating mga naipagpatutuo kanila lamang. So, sabi po ni Lord dito, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Sabi ng Panginoon, forget the former things. Former things. Ang pinaka-basic na tinutukoy po nito, mga kapatid, dahil sa ating mga scholars, yung earlier pronouncements supposedly coming from the idols. Yung mga Diyos-Diyosan na mismong bayan ng Diyos ay niyakap nila. Iniwanan po ang kanilang Panginoon Diyos na si Yahweh at kumilala po sa mga Diyos-Diyosan na mga lumupig na mga bansa sa kanila. Meron parang pagmamalaki na itong kanilang mga Diyos-Diyosang ito ang siyang nagpahayag. Former things, earlier pronouncements. At balikan po natin mga kapatid, yung chapter 41. Chapter 41 ng Isaiah, at mula sa verse 21, meron pong ganitong sinasabi. 41 verse 21 onwards. Sabi ng Panginoon sa kanila, present your case, says the Lord. Set forth your arguments, says Jacob's king. Bring in your idols to tell us. Tingnan niyo po yun. Bring in your idols to tell us what is going to happen. Tell us what the former things were, so that we may consider them and know their final outcome.
or declare to us the things to come. Tell us what the future holds, so we may know that you are God's. Do something, whether good or bad, so that we will be dismayed and filled with fear, and so on. Parang ang sinasabi po ng Panginoon, sige, iharap ninyo sa akin, yung sinasabi niyong pinapahayag ng mga Diyos-Diyosan na yan. At kung anong sasabihin nila mangyayari, yung pong tinutukoy ng sinasabi sa 43, the former things. Earlier pronouncements ng mga Diyos supposedly coming from their idols. Siya na pong nangyayari. Pero sabi ni Lord, forget the former things. Kapatid, para ka merong maranasang bago sa iyong buhay, meron ka munang iiwanan, kakalimutan na. Tatalikuran na. At hanggat di po nangyayari yon, yung magandang hakbangin tungo sa pagpapala, tungo sa masayang buhay, hindi po natin basta maranasan. As dito po, nare-echo ng ating mga kapatid, nagpapatotoo, yung sisidlan, lagi sanang napupuno, pero aapaw yan to the brim. So kailangan po medyo bawas-bawasan yung laman, para naman po, sabi ko nga sa mga kinakasal yung sa aras, yung idea na dalawang bagay ang paalala po lagi doon, yung sinasabi ko sa mga kinakasal. Una, kayo ay vessels, sisidlan. Dahil sumusunod kayo kay Lord, darating ang panahon, pupunuin yan ng Lord, aapaw. Then from vessels, you become channels. Daluyan. Hindi ka hoarder, kundi ikaw ay blesser din, katulad ng yung Diyos sa langit. Kaya mga kapatid, makita po natin dito, kalimutan yung nakaraan. Sa halip, sabi niya, gumagawa ko ng bagong bagay. I am doing a new thing. Tingnan niyo yung chapter 42. Itong mga immediate context na ito na ating binabasa, mga kapatid, ay makabuluhan para sa ating kaunawaan. 42 verses 8 and 9. Ang wika po rito ng Panginoon, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another or my praise to idols. Sabi po sa 41 kanina, sinasabi natin, ano mo itong mga Diyos-Diyos ang sunod-sunod na pati ng mga Israelita, ang Diyos nila ay si Yahweh, kinalimutan siya, tapos sinunod-sunod nila ang mga Diyos-Diyos na to, may pagmamalaki ng anumang revelation na sasabihin sa kanila ay galing sa kanilang mga Diyos na ito. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, I am the Lord. Wala nang ibang Diyos, sabi niya. That is my name. I will not give my glory to another or my praise to idols. Tingnan niyo yung verse 9. See, sabi niya, the former things have taken place. Nangyari na. And new things I declare. Pansinin niyo yung word na I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Wow. Hallelujah. Should anyone claim that he or she has a new revelation nowadays? Malinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos, ito ay kanya and therefore ipinoproklama niya. Tanging batayan ng anumang kapahayagan para sa kapakinabangan ng ating buhay, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ganon po siya kahalaga, kapatid ko sa Panginoon. At nakatutuwa pong pansinin, wika niya, see the former things have taken place and new things I declare, pinapahayag po niya, before they spring into being, I announce them to you. What a privilege we have, gentlemen and ladies. Ikaw, ako na mayroon ng personal na kaugnayan sa ating Panginoon Jesus sa panampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Binigyan tayo ng direct access on the Word of God. Direct access. Because of the Holy Spirit that is in us, nag-inspire ng Kanyang salita at therefore nagre-reveal ng mga katotohanan bilang gabay sa ating pamuhay, mga minamahal, ganun po ang ating natatanging pribilehyo mula sa Kanya. Ibig sabihin po noon,
one good thing about our God, may ginawa siya past tense, may ginagawa siya present tense, may gagawin pa siya future tense, hindi po tayo mangangapa-ngapa sa dilim, mga kapatid. Lilinawin sa atin ni Lord ang kanyang plano, ang ninanais niya para sa atin. Hindi po lalabo ang ating mga pangunawa sa mga bagay na yan. At sabi nga po natin, as far as plans of God are concerned, they are always the best. Always the best. Pakisabi nga po, again, always the best. Ulit po, always the best. Bakit ka magkakasya doon sa better lang? Or mababa pa ron good? At sabi nga po, pati ng psychology, yung kalaban ng best, good pa lang, kalaban na. Nasisiya na tayo doon sa good pa lang. Samantalang lalo yun na ng Diyos, always the best. Ulit, always the best. Pakisabi mo sa kaliwa mo, kaliwa. Yeah. O, sa kanan naman, sa kanan. Yan. Always the best. Hallelujah. Yun pong kagandahan sa ating Panginoon. At yun po, mga kapatid, ang pinapahayag sa atin ng salita ng Diyos. Unang buwan pa lang po tayo at matatapos na itong 2023. Ito po ang kailangan nating tool for 2023. The Scriptures, the Word of God, His revelation. And that leads us to 2 Timothy, chapter 3, 16 to 17. Turning your Bibles in that text. Sulat po ito ni Pablo sa pamagitan po ni Timoteo, pero ito po ay naka-address din sa mga ika nga po ay iglesia, mananampalataya, grupo ng mga mananampalataya. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Dito po pinakikita that God reveals Himself, meaning He makes Himself known to us and what His plans are. And again, we say, always the best. Always the best. At ano ang kaya niyang gawin? At ang maganda po, linawin natin mabuti, pagdugtungin natin dalawang bagay. Ano ang kanyang kayang gawin at gusto niyang gawin? Hindi po, iba po yung kaya niyang gawin, pero baka mag-aalinlangan tayo doon sa gusto ba niyang gawin ito? Wala pong duda doon sa kaya niyang gawin ito. Pero yung gusto ba niyang gawin ito, doon tayo nagkakatalo-talo sa ating ikaisipan. Pagsamahin na po natin yon. Kaya niyang gawin ito at gusto niyang gawin ito para sa iyo. Hallelujah. And then, mga kapatid, yung kaparaanan na yon ay sa pamagitan ng kanyang salita, by and through His Word. Basahin po natin muli. Ang sabi niya, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Ang lahat daw po, ang kabuuan ng kasulatan, ay hiningahan ng Diyos. Meaning, totoo po ito, at therefore, katiwa-tiwala po ito, mga kapatid. Ibig sabihin po, ito'y mula sa Diyos, salita po ito ng Diyos, at ika nga po ay galing mismo sa Diyos. Ano man ang sinasabi therefore ng Biblia tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa tao, tungkol sa Diyos, sa buhay, sa kamatayan, sa kasaysayan, sa siyensya, sa agam, at sa bawat bagay o paksain na sabi po ay may pagtalakay ang Biblia, ay accurate and true, and therefore, dependable. Ang salita ng tao, anumang disiplina ng pagkadalubhasa, psychology, etc., meron pong mga authors yan, meron pong mga nagpapakadalubhasa sa linya na yan. Pero, maaari pong pabago-bago yan. Maaari pong iba ang sinasabi, ibang pananaw nito, etc. At ang ating mga authors diyan ay pwede pong magkatunggalian sa kanilang mga teorya or belief systems, but not
on the Word of God. 40 or so different individuals ang nakasulat ng mga pangapangalan ng mga sumulat ng aklat ng Biblia. Sa iba-ibang mga panahon na kanilang ipinamuhay. At ilang mga daang taon po ang naipon para mabuong sinasabi nating kasulatan. And yet, not even a single verse contradicting another verse, New and Old Testament alike, magkakasuportahan, iba-ibang mga panahon pagkasulat dahil po kinasihan ng Diyos. Dahil po hiningahan ng banal na Espiritu ng Diyos. That's the idea behind inspired. All Scripture is God-breathed. Inspired. At wika po ng mga talatang ito, ito po ay useful, meaning profitable. Kapatid ko sa Panginoon, needless to remind you, hindi po kasayangan ang minuto o oras na yung pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos. Diyan po kayo nagpapakatatag sa pundasyon ng inyong buhay upang sa gayon maging wasto ang ating pananaw sa takbo ng buhay ng mundo. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan at kamalayan sa nangyayari. Hindi po yung akala natin ito weather lang. Hindi po yung ngayon ay ganito ang mga takbo. Nagbabago-bago po ang mga pangyari sa ating kapaligiran. Pero pagka ikay matatag sa salita ng Diyos, matibay ang pundasyon na yung kinatatayuan. At kapatid ko sa Panginoon, yon ay nakahanda, nakalaan para sa iyo. Useful, profitable for. 4 na bagay po dito at least sa ating talata na tinitingnan. Ang sabi po ng verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa Old King James Version, for profitable for doctrine, for rebuking, for reproof, for correction, and teaching in righteousness. At ano po yung mga bagay na yun? Ano pong kahulugan sa bawat likod noon? Una po, sa teaching. Useful for teaching, ika niya. Teaching. Ibig sabihin po to, teaching true ideas about God and His world. Totoong mga ideya tungkol sa Diyos at sa Kanyang mundo. Halimbawa, teaching true ideas about God. God is good. At sabi nga po natin ulit-ulit, Ate Beth, ano nga? God is good and He is good at being good. God is good in spite of the fact na ang evil ay namamayagpag sa mundo. Tama po bang ideya yon tungkol sa Diyos? God is good kahit na ika nga po'y maraming kasamaan sa laganap sa mundo. Tama pong kaisipan yon tungkol sa Diyos. Yan. Yung tama rin po kaisipan yon tungkol sa mundo na ginagalaw natin. Akala natin masama na talaga, as in. Isipin niyo po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Sa loob mismo ng eskwelahan, among other places, abay merong saksakan, merong patayan, at isang estudyante po, somewhere, grade 6 siya, yung kanyang tatay ay pulis. Akala niyo dalhin yung baril, service arm ng kanyang tatay sa eskwelahan, at sa maagang pagpasok niya doon sa restroom area, pinaglaruan po yung kanyang dalang baril ng tatay niya. At pumutok, patay siya. Patay siya. At 13 anyos ay nasaksak ng isang 15 anyos na kaeskwela niya dahil sa selos. Sipin niyo po yun. So, sabihin natin, masama ang mundo. Pero that is only the one side to it. Because God is good. Yung rebuking, ang rebuking po, mga kapatid, ay tumutukoy doon sa rebuking false ideas about God and His world. Ika nga po, merong pagka sinabi rebuking ay pinagsasabihan, no? Pinapaalalahanan, etc., etc., pinagwiwikaan.
Pero ano pong halimbawa natin dito? Yung sa pagiging good ni Lord. God is good. Sabi nga po natin ay ito'y nagpiprevent na tayo po'y gumawa ng masama sa kapwa. Dapat ganoon. Pero atin pong binabaliwala yung pagiging mabuti ng ating Diyos, and therefore, ang nangyayari po ay yung masama. So kung masama ang kapwa natin, gantihan na natin ang masama. Rebuking false ideas about God and His Word. Pangatlo, yung pong correcting or correction sa King James. Nangangahulugan po ito ng rebuking wrong behavior. Bunga nga po kasi ng ating kaunawaan tungkol sa kalagayan, yun ang nagiging ugali natin, gawi. Rebuking wrong behavior. So para po masunod natin yung katotohanan na mayroon tayong mabuting Diyos, meron po tayong dapat na klase ng ugali na gagawin doon, correcting or rebuking wrong behavior, dapat po malinaw sa atin ang sinasabi at sundin natin, repay evil with good. Hindi yung masama ka, gantihan na lang tayo. Kung anong gagawin mo sa akin, gagawin ko rin sa iyo. And then yung kaapat, training for righteousness. Instruction in righteousness, wika po. Teaching right behavior. Teaching right behavior. Kahit na anong kalagayan ng mundong ginagalaw natin, si Kristiyano dapat, ikaw at ako yon, always be good. Lagi. Kay Warren Wiersbe, ang mga salita pong ito ay kanyang ipinaliwanag na simple. Yung sabi niya, teaching, sabi niya, what is right. Alright? Teaching what is right. Yung rebuking, ang sabi niya, what is not right. Alright? And then yung correcting, how to get right. And then yung training for righteousness, how to stay right. Ganun po kapakipakinabang, ganun po ka-profitable ang salita ng Diyos, mga kapatid, sa atin. And then in verse 17, look at verse 17. Ang sabi po niya rito, so that the man of God, hindi po yung tinutukoy nito, particularly yung pastor o propeta o kung sino pa man, kundi in general, ang anak ng Diyos, yung mananampalataya, the Christian. At dahil Christian, nagbabasa po, nag-aaral ng Biblia. Sinusunod at siyang nagiging gabay niya nito sa kanyang buhay. And the man of God, so that the man of God, may be thoroughly equipped for every good work. Thoroughly equipped for every good work. Sa King James, made perfect and fully furnished. Yung word na perfect po, ayon sa ating mga komentaryo, nangangahulugan complete, in fit shape, in fit condition, meaning fitted for use. Talagang inihanda po, naka-ready para magamit. Fitted for use. Furnished is equivalent of fully equipped. Sinangkapan. At yung pagkakasangkap na yon para po maging kagamit-gamit, sapat, lubos na kasangkapan na kailangan sa paggawa. Ganon ang ginagawa ng salita ng Diyos. It makes you complete unto service or good work. Tinutukoy po ito sa ginagawa ng salita ng Diyos sa isang mananampalataya para makapamuhay ng nakalulugod sa Diyos at magawa sa kanyang yung kanyang ipinagagawa ng Diyos. So, mag-isip-isip ka, kapatid ko sa Panginoon. Una, wala tayong challenge na pwedeng tanggapin mula sa likod ng pulpitong ito, mga minamahal. Wala tayong matatanggap na challenge na tayo po'y magkaroon ng pakikiisa sa mga gawain ng Panginoon Diyos. Tayo po'y ma-involve sa ministry ng church. Kung, una sa lahat,
hindi ka acquainted sa salita ng Diyos. Because this will equip you. This only thing will equip you, fully equip you unto service. And the better we know the Word, the better we are able to live and work for God. Ulitin ko po yun. The better we know the Word, the better we are able to live and work for God. It is God's Word, it is the Word of God that equips God's people to do the work of God. At ang hamon sa ating mga anak ng Diyos, katulad ng pinahayag ni Warren Wiersbe sa kanyang aklat. Sabi niya, and we quote, "The times are not going to get better. But we Christians can become better people, even in bad times. We must separate ourselves from that which is false, devote ourselves to that which is true, and continue in our study of the Word of God. Then, God can equip us for ministry in these difficult days, and we will have the joy seeing others come to the knowledge of the truth." Turning now to Colossians 3:16. Ano po naman ang sabi rito, mga kapatid? Colossians 3:16. Ang sabi po rito, "Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." Maganda rin po ito. At meron pong malalim din na katotohanan, kapatid. Sa dami po ng namamayagpag na mga false teachings in our time, we need to be rooted in God's Word. In Paul's times, and this our time, false teachers can invade the web world, the internet, social media, at palaganapin po yung tinatawag nating adulterated, diluted, polluted gospel with their yung pong convincing manners and motives. Malinaw na sinasabi ng kasulatan, they will not succeed. And we must be standing on that conviction. Ang mga maling aral ay hindi po magtatagumpay. Kahit na ikangay convincing with their convincing manners and motives. Bakit po? You know why? Ang sabi nga po, somebody has said, and I agree on that, kahit ginamit ko po, sabi niya, because God's Word, the true, dependable Word of God, directly coming out of His mouth, magnifies Jesus Christ. They will never succeed. Why so? Because the Word of God magnifies Jesus Christ. At sa talata pong ito, sasang-ayon po tayo sa sinasabi. Di ba sabi ng talata, "Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts." Sa isang simpleng kapahayagan, yung pag-awit po ng mga salmo, ng mga himno, tsaka mga spiritual psalm, pagpupuri kay Lord. Pagpupuri kay Lord. Ganun lang po na simplihan natin. And yet, mga kapatid, sabi ng isang manunulat, yun daw pong totoong nagtatagumpay sa buhay Kristiyano,
Yun daw pong hindi nalalupig ng kasalanan. Yun daw pong masaya lagi ang kanyang paggawa at pagnanasa maglingkod kay Lord. Meron daw pong 3 libro, 3 books in his hands. 1, God's book, the Bible. Listen to this. Listen to this, gentlemen and ladies. 1, God's book, the Bible. 2, pocket book or notebook. 3, hymn book. Whoa! God's book, pocket book or notebook, hymn book. Malinaw po, una, yung salita ng Diyos. Binabasa mo, hawak mo na sa iyong kamay. In any form, hard copy, printed, andyan sa iyong kamay. O doon sa iyong mga gadget, andyan sa iyong gadget, whatever version it is. God's book. Yung pocketbook, notebook for journaling. Mga pagsulat mo ng pagpupuri kay Lord. At titiyakan ko sa iyo isang bagay na to, kapatid ko sa Panginoon. Sa araw-araw ng ating buhay, mas marami kang isusulat na pasalamat pagpupuri kay Lord kaysa sa mga kahilingan. Maniwala ka dyan. Ngayon, kung ang nangyayari sa iyo, pastor, di yata totoo yan. Kung sa iyong buhay ay mas marami yung kahilingan at kukunti yung pasalamat, abay, pag-aralan mo yung doktrina, kapatid. Linawin mo sa iyong kamalayan. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Mas marami po siyang ginagawang kabutihan kaysa sa ipapahamak ka. Never ipapahamak ka ng Lord. So, praise, thanksgiving, always. Journaling. At yung pong hymn book, pagpupuri kay Lord. 3 paraan po, Psalms, hymns, spiritual songs. At sa kasaysayan ng Iglesia ng Panginoon, throughout yung pong tambalan ng Biblia at saka hymn book. Kasi hinahango po nitong mula sa salita ng Diyos yung mga katotohanan sinusulat po ng mga inaawit natin. Hindi po yung musika lamang, kundi yung pong lyrics ng awitin. Kahit na awit ni Basil Valdez yung inawit. Nire-reco po lamang. Lilinawin natin yung mensahe, yung pong pangusap. Tinuturo po niya, rest mula sa ating Panginoon. At gustong paniwalaan, nagkasakit yung mamang Valdez na yan eh. Pwedeng naranasan niya, patuto sa kanyang sarili din po, mga kapatid ko sa Panginoon. And so, sabi niya, let the word of Christ dwell. Ang ibig sabihin daw po nito, pinakasimple-simple, feel at home. Dwell. To feel at home. Meaning, if we have experienced the grace and the peace of God through Jesus Christ from the Word, then the Word of Christ will feel at home in our hearts. What is in your heart right now, kapatid ko? Ano yung nabanggit ni Ate Angie na yung itsura nung paglakad ng kanyang anak na napanood niya doon sa kanyang sa laro ng anak? Ano nga yun? Depende po kung ano nasa laman ng puso mo, kapatid ko. Salita ba ng Diyos? O salita ni Mang ano? O ni Aling Feng Shui at kung ano pa? Depende po. Sabi niya, let the word of Christ dwell. At hindi lang po basta feeling at home, kundi sabi niya, dwell in you richly. Kapatid, na-rebuke ako habang nag-aaral ako sa katotohanan ito. Dahil sa katotohanan po, hindi natin makakaila, even among God's people, like you and me. We are victims of this fact. And we need to admit before God, nagkukulang po tayo sa bagay na to. And I say to you, there should be nothing that we call poverty of Scripture. Wala po dapat tinatawag na poverty of Scripture. Maghirap na tayo sa lahat.
sibuyas, itlog, o kung ano pang kahirapan ang naranasan natin, but not on the Word of God. There should be what we call poverty of Scripture. Alam po niyo ang pwedeng ibubunga noon? Now, tingnan niyo po ito. There should be no poverty of Scripture, lest it will produce abundance of unbiblical songs, even in our churches. A singer or a song leader has no more right to sing a lie than a preacher has to preach a lie. It is a dangerous thing to separate the praise of God from the Word of God. Wala po eh. Hindi po siya po pwedeng magsama eh. Ang aking obserbasyon, patawarin po ako mga kapatid, pagka hungkag sa salita ng Diyos ang anumang pagpupuri sa tao, hindi po sa Diyos. Nagpe-perform lang po tayo dito, hindi po para sa kapurihan ng Diyos. Kaya madalas po, kapag ka ang ating worship team ay mananalangin muna bago yung ating worship time, ang isa po karaniwang aming nireko in prayer, ilayo mo po kami sa ikangay pagbibigay pansin sa aming mga sarili, sa aming mga gagawin. It will be simply in honor to your name. Siyang matatanghal. Siyang matatanghal. Sa pagtatapos, mga kapatid, masabi ko lang po, basta Kristiyano ka, tinitingnan ko na sa likod kung nagtataas na ng kamay. Basta Kristiyano ka, tagasunod ka ni Kristo, mamahalin mo ang kanyang salita. Hawak mo na yan sa iyong mga kamay. Ano man ang iyong posisyon o kalagayan, nagninegosyo, nag-opisina, work from home, may posisyon o karniwang empleyado, sa bahay, nanay, misis, lolo, lola, tito, tita, retired, senior citizen, whatever. We don't need a master's degree in any discipline or 10 years managerial experience in the workplace to be a man of God. Basta't Kristiyano, to be fully equipped unto good works. All we need to own, yung maangkin natin for ourselves is the Bible. It has powerful implications for any endeavor. From where did we learn that God is a great healer? From the Word of God. From where did we know that God is a provider? From the Word of God. From where did we heard na sinasabi po, pati na sa likod ng mga hindi kagandahang karanasan ay pwede natin purihin pa rin ang Diyos. Would you agree with me, mga kapatid, masabi natin, pati na po sa kapaitan, pati na po sa karamdaman, pati na po sa sa likod ng anumang mga bagay na masakit sa atin naranasan, we can still shout praise to our God. It's all in the Scriptures alone. And so, paano natin gagawin yan? Magre-review lang po tayo. Review lang po. Taas po natin, mga kapatid, ang ating kamay. Either kanan o kaliwa. Isang kamay, taas po. That is the hand that holds the Bible, right? The hand that holds the Bible. At sa mga daliri ng ating kamay na yan, at ng palad, pinapaalala ko po sa inyo yung ating ginawa ng mga nakaraan para po makintal mabuti sa ating kamalayan yung kahalagahan at pagpapahalaga sa salita ng Diyos. The word hand. The word hand. Ang salitang kamay. Bawat daliri po niyan. Huwag niyo nang pansinin yung balubuloktot kong daliri. Bawat daliri meron pong antas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos hanggang sa palad.
ang hinliliit. Pakitaas ang hinliliit. Yan po. Hear. Hear. Ano pong talata natin dyan? Deuteronomy 31:3. Their children who do not know this law must hear it and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land you are crossing the Jordan to possess. Hinliliit. Sunod po, palasingsingan. The ring finger. Ano po naman yan? Read. Basahin. Basahin. At ang sabi po ng Nehemiah 8:8, they read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people could understand what was being said, what was being read. So, hinliliit, palasingsingan. Incidentally, ang palasingsingan, tinaguriam din po na weakest finger. Di ba yung laro natin? Ganyan. Laro tayo, laro. Yan, ganyan po. Pagtagpuin mo natin ang ating, maglaro muna tayo mga kapatid. May oras pa naman, no? May oras. Yan. Okay, galawin po yung hinliliit. Nagagalaw na ho. Yan. Subukan po yung hinlalaki. Nagagalaw. Yung hintuturo. Nagagalaw. Subukan yung palasingsingan. Ayaw eh. Mahina. Mahina. So read. Read. Yung pong hinlalato. Yung middle finger. Study. Study. At ano pong sabi ng John 5:39, first part, sabi niya, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. And then, yung pong hintuturo, yung turo ng turo, index finger. Ano pong sabi? Memorize. Memorize. At ang talata po natin dyan ay mula po doon sa, anong talata po ito? Deuteronomy 11:18. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Meron na tayong hinliliit. Ano nga yun? Palasingsingan, read. Gitnang daliri, study. Hintuturo, at yung pong big or thumb, yung pong hinlalaki, Psalm 1:5, meditate. 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 Ang sabi po ng Psalm 1:2, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. 5 fingers. Pero pansinin niyo po, yung kamay na yan na umahawak ng ating Biblia, dito po, illustrate natin mga kapatid, kung 4 lang po ang daliri natin, hinliliit, palasingsingan, hinlalato, hintuturo, wala po tayong, ano ito? Hinlalaki. Parang hindi pwede nating hawakan pero malalaglag po. Mahalaga po yung hinlalaki. Para mahawakan nating mabuti. Meditate. Because ang resulta po ng unang mga bagay na ginagawa natin sa salita ng Diyos, uuwi at uuwi sa pinakabuuan ng ating kamay, palad. Application. Application. Lagi nating hawak ang Biblia. Pero pinamumuhay po ba natin? At ang talata po natin dyan ay Proverbs 23:12. Apply your heart to my instruction and your ears to words of knowledge. The tool every believer needs in 2023. The Word of God. Manalangin tayo. Matapos po kaming magpiesta, bilang panimula sa mga awitin, at sunod doon po yan ng mga pagpapatutuo, lakip na rin ng awit pasalamat pagpuri sa iyo. And then we heard your word. O Ama, salamat po
up until now, you are in the business of revealing yourself to your people, attracting them, Lord, to get closer to you by reading, giving importance to your word every day in our life. Ano mang layo ninyo, sabi nga po natin, which is always the best. Always the best. At sinasabi na nga po namin sa dati pa, gustuhin na namin ang gusto nyo para sa amin. Huwag na po namin ipipilit ang gusto namin. Papa-aproba na lamang namin sa inyo. Lord, we learn deep things from your word. At kung hanggang ngayon, ay John 3:16 pa lang, alam pa rin namin hanggang ngayon. Lord, patawarin niyo po kami. Gusto namin sa araw-araw ng aming buhay, makatotohanan po, inilalapat, ipinamumuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya, Lord, maging sa iyong mga anak, pamilya, inyo pong patatagin kami sa salita ninyo. Maging masunurin po kami sa iyong mga pinapahayag. At, Ama, alam namin ito'y magdudulot ng kapurihan, karangalan sa iyo. And therefore, maging magaan na magaan sa iyong kalooban, na ibuhos po ninyo ang pagpapala niyo sa inyong mga anak. Salamat po, purihin po kayo, and we pray this in Jesus' name. Amen. Amen.